Good afternoon mga idol. Welcome back. So in this video, i-share ko lang yung alt ko. Okay? And parang maging ano na to siya. Parang magiging tip ko if ever gusto nyong maglaro ng Lord 9 na semi-gastos lang. Okay? Ibig sabihin, ito lang yung investment nyo. The rest wala na kayong bibilhin. Okay? So, yung pinili ko na character is bow or weapon pala. Bow yung pinili ko and so far, bow talaga yung nakita ko na superior in terms of faster leveling, yung may extra na box sa world boss, ganon, and mabilis siya mag-farm. So, let's just say, kahit alam natin na hindi ito siya free to play, let's just say, sabihin natin free to play way, okay? Sabihin natin gumastos pero yung paraan ng paggastos is parang free to play or tinitipid lang or semi gastos lang. Kaya bow yung napili ko. And I will show you kung ano yung mga, kasi this video is actually para dun sa mga maglalaro pa lang ng Lord 9 ngayon. Kung ngayon pa lang kayo talaga maglalaro, I'd suggest first, pili kayo ng bow. Okay? And next is you have to buy a mount. Okay? So, bili kayo ng mount. And amongst all the mounts, kunin nyo to. Si Flamingo. Okay? Si Flamingo para worry-free na kayo. Next, gumastos kayo. Ito, sige, check natin. Siguro, ano lang to eh. Plate, upper, tapos yung may defense power and DRD. Yun. 16 pesos. 16 dyan. Ito, siguro mga for chest 34. Basta walang 150 pesos for the set. And for the weapon, nabili ko siya siguro. Dito, check natin sa history. Yan, bumili ako ng para makapag na ako. Eto, binili ko to. Azam, plus 6 lang muna kasi plan natin siya na i-plus 8 at least. Yan, bumili ako ng Pure Magic Potion para makapag-hunter na tayo agad. Okay? Yan, binili ko na siya. Yung Pure Magic Potion. And then, bumili ako ng Next Market monthly package worth 23 or 24 USDT. Now, magtatanong kayo, bakit ka gumastos ng summon? I think kasi kapag nag-pull ako doon, meron akong sure na epic. And true enough, nagkaroon ako ng epic. So, with this, meron akong epic na yung pang bare hand siya. At least, sure ako na mas mabilis yung progress ko dito. So, count natin yung gastos ko dito. 24 times 58. That's 13. And then, 150 pesos sa armor. And then, 500, magkano yung Flamingo? 590 plus 590 sa Flamingo. And yung weapon, check natin yung weapon ko. 256 for the weapon. And then itong kasi connected din kasi to sa ibang account eh. So hindi this
deliberate attack is not for this character. So 0.1 USDT, ano lang naman yung 0.1 USDT. Yan. So for this character, ito lang. At saka Secreta, 14 pesos plus Secreta. 2.4. Nga pala. Bakit ito yung binili ko sa kanya? Kasi mayroon tayong 3K na diamonds. Yung 3K na diamonds, pinang codex ko para medyo umangat-angat siya. Yung mga hard to obtain na items, yung mga rare items, yun yung parang binangbilhan ko ng dayas dito sa baba. Tagal. Yan. So yung nakikita nyo na mga rare items dyan, ayoko na kasing mag-farm yung character ko. Kaya yung ano ko lang is binilhan ko siya ng ganun na pack para first makakuha ng epic, and then mayroon siyang buffer na diamonds na para makapag-start na siya on his own or on her own rather, kasi babae itong nga pala. Ito napansin ko ha. Kung hindi kayo, anong tawag dyan? Yung parang, kung hindi fragile yung masculinity nyo, for me, the best character for me is babae. Bakit? Kapag lalaki yung character, hindi ganong mailaw kapag naka-legendary. Iba yung ilaw ng babae na character compared sa lalaki. So, again, kung hindi fragile yung masculinity nyo, babae yung piliin nyo na character. So, ito, 2,400 pesos yung nagastos ko. Sabihin natin, kung meron pa akong na-miss out dyan, sabihin natin 3K. Pero, this will be your initial farming machine. Okay? Yun nga lang, hindi ko pa siya natututukan, pero nag-request ako, ganon. Pero this is a good farming machine. 'Di ba? So sa halagang 2.4, yan yung parang ma-share ko lang na if you're interested to play Lord 9, meron kayong at least 2,500, try nyo. Take note ha, once grinding na kayo na regular, let's say 3 days meron kayong, ang hirap sabihin kasi hindi ko na natatandaan. Let's say one week na lang, just to be safe. 1 week meron kayong 10,000 temporal piece na naipon. Yung isang box ng temporal piece na 10,000, this is just for me ha, ay 178 pesos. Okay. Ngayon, magiging constant source of income nyo siya as long as people are buying this. Especially sa Medea server. Yun nga lang, sa Medea server, merong parang disadvantage kasi papatayin yung alt ko dun eh. Dito hindi. Okay. Hopefully hindi patayin. Pero yeah, I'm a little confident na hindi naman siguro papatayin. But 2,400, sabihin natin 2,500 divided by 58 is 43 USDT divided by 3, 14. So kapag nakabenta ka na ng 14 na ganon na box ng temporal piece, bawi ka na sa initial investment mo. Okay? Ngayon, hindi kabilang doon yung mga loots na hindi temporal piece. Okay? What if nakapulot ka ng epic weapon? Kasi mabilis mag-farm yung bow eh. Meron din isang mabilis mag-farm pero I cannot comment on that kasi wala akong first-hand experience which is dual dagger. Okay? So, yan lang. Gusto ko lang i-share and gusto ko lang din i-encourage yung ibang tao na to try and try Lord 9. Okay? Try nyo.
Sa lahat ng laro so far, Lord 9 pa rin yung fit sa lifestyle ko. Okay, let me tell you why. First, meron siyang offline mode kung talagang wala kang choice. And then, meron siyang stove access. Ibig sabihin, pwede kang maglaro basta naka-on lang yung PC mo. Okay? Pwede kang maglaro. And then, kapag may napulot ka na item, tapos you are eligible to selling an item dito, walang problema. Diretso na benta na kaagad and then income na kaagad. Diba? So, yan. I think those are the things na good sa akin kung bakit okay ako sa Lord 9. I was once a Mirror 4 player. Siguro sa 6 years ng Mirror 4, siguro on and off, mga 4 years akong naglaro. 2 years off. Like really pag start ng Mirror 4 nandun ako until nag level 90 ako and then nag-quit ako and then nag-stop ako at mga siguro 350k or 380k PS, almost 400,000 PS yung Arbalist ko. Umincome ako sa Mirror 4 kasi there was a time na nag-tig 20 yung isang Wimix. So what I did, bumili ako ng Wimix and then umakyat siya ng 65, binenta ko naman siya kaagad. Okay. So yun lang yung time na umincome talaga ako literally sa Mirror 4. But in this game, hindi naman ganun kalaki yung income but masaya siya kasi every drop is exciting, di ba? So wala, medyo mahaba na yung video. Ito lang, gusto ko lang i-share sa inyo na kung gusto nyong mag-start, ito yung gusto kong gawin nyo. If you want to start, you should invest a little money. I think 2,500 is maliit lang, di ba? Kasi kung if you're gonna look back during mga year 2000, naglalaro tayo sa computer house 500, 800 per week, sometimes 800 every 3 days yung gastos natin sa computer and food. So ano ba naman yung 2,500, di ba? Yun lang, di ba? Pero syempre, depende pa rin sa budget. Kung walang budget, magtiis. Di ba? Alright, medyo humaba yung video. Just na gusto ko lang i-share to kasi I'm excited for this character. Binitawan ko na kasi yung Medea ko. Wala akong Alright, good afternoon sa ating lahat. Keep grinding.